nightmares. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Antonio. Nangyari ito, ilang taon na ang nakalipas. Noong nakatira pa ako sa isang lumang bahay sa gilid ng isang tahimik na barangay sa Lucena, Quezon. Ang bahay na iyon ay minana pa ng tiyuhin ko at sinasabing mahigit 50 taon na raw ang tanda noon. Kahit luma na iyon, Boss Pao, wala naman akong naramdamang kakaiba noong una akong tumira roon. Ang kwarto ko ay nasa pinakadulong bahagi ng bahay. Isang maliit na sahig yun, Boss Pao, na may kahoy na sahig, lumang aparador, at isang kama na may mataas na ilalim. Dahil mag-isa lang ako roon madalas, nasanay na rin ako sa katahimikan tuwing gabi. Pero may isang bagay na napansin ko makalipas ang ilang linggo. Tuwing madaling araw, Boss Pao, bandang 3:00, may maririnig akong mahinang kaluskos mula sa ilalim ng kama. Sa una ay inisip ko lang na baka daga o pusa na nakapasok sa bahay. Pero habang tumatagal, napansin kong parang mas mabigat ang tunog ng gumagalaw sa ilalim. Parang may dahan-dahang gumagapang sa sahig. Isang gabi, habang malakas ang ulan at halos walang ilaw sa labas, nagising ako sa isang kakaibang ingay. Parang may mahabang kuko na dahan-dahang kumakaskas sa kahoy na sahig, nanggagaling mismo sa ilalim ng kama. Hindi ako gumalaw, Boss Pao, at pinilit kong makinig ng mabuti. Unti-unting lumakas ang tunog, Boss Pao. Parang may kung anong nilalang na gumagalaw sa ilalim. Umiikot at tila sinusundan ang bawat galaw ko sa ibabaw ng kama. Ramdam ko ang bigat ng presensya nito kahit hindi ko pa nakikita. Dahan-dahan akong bumaba ng kama, Boss Pao, at sumilip sa ilalim gamit ang ilaw ng cellphone. Sa unang tingin ay wala akong nakita. Pero habang tinatapat ko ang ilaw sa pinakadulong bahagi, may napansin akong gumalaw. May dalawang mapupulang mata na nakatitig pabalik sa akin mula sa kadiliman. Hindi ito daga, hindi rin naman pusa. Ang katawan nito ay payat, ngunit napakahaba ng mga braso. Ang balat ay maputla na parang matagal nang hindi nasisinaga ng araw. Ang bibig nito ay bahagyang nakanganga at puno ng matutulis ng ngipin. Nakadikit ito sa sahig na parang hayop na handang gumapang palabas anumang oras. Napaatras ako sa takot, Boss Pao, habang dahan-dahan itong gumalaw papalapit sa gilid ng kama. Ramdam ko ang malamig na hangin na parang sumisingaw mula sa ilalim. Ang nilalang ay hindi gumagawa ng ingay, maliban sa marahang pagkaladkad ng mahaba nitong kuko sa kahoy. Sa sandaling iyon, Boss Pao, ay malinaw kong nakita ang kabuuan nito. Isa itong nilalang na tila matagal nang nakatira sa ilalim ng kama ko. Hindi yun anino, hindi imahinasyon. Isang totoong elemento na nagtatago sa dilim ng silid. Kinabukasan, Boss Pao, umalis ako agad ng bahay at hindi na muling bumalik doon. Ngunit hanggang ngayon, may nagsasabi sa akin na sa lumang bahay na iyon sa Lucena, may mga bagong umuupa na nakakarinig pa rin ng kaluskos tuwing 3:00 ng madaling araw. At ang tunog na iyon ay palaging nanggagaling sa ilalim ng kama. Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako si Carlo. Nangyari ang karanasan kong ito noong taong 2019 sa isang bahagi ng kagubatan ng Sierra Madre, malapit sa hangganan ng General Nakar, Quezon at Dingalan, Aurora. Isa akong amateur photographer noon
na mahilig maglakbay sa mga lugar na hindi pa gaanong napupuntahan ng mga turista. Madalas akong mag-isa kapag may gusto akong kunan ng litrato, lalo na kapag kagubatan ng usapan. Dahil mas tahimik at mas madaling makuha ang natural na eksena ng kalikasan. Isang hapon ng Oktubre, nagpasya akong magtungo sa isang bahagi ng bundok na matagal ko nang gustong makita. May nagsabi sa akin noon, Boss Pau, na may maliit na talon daw na halos walang nakakaalam sa loob ng makapal na gubat. Ang daan papunta roon ay hindi sementado. Puro lupa at makakapal na ugat ng puno ang tinatapakan. Habang papalalim ako sa kagubatan, napansin kong unti-unting nawawala ang ingay ng mga ibon at kuliglig, na para bang may kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid. Nang lumalim pa ang gabi, Boss Pau, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Ang hangin ay biglang lumamig kahit hindi naman umuulan. Ang mga dahon sa paligid ay gumagalaw kahit halos walang hangin. Sa gitna ng katahimikan ay may mga tunog ng mabibigat na yabag na nanggagaling sa hindi ko matukoy na direksyon. Sa una ay akala ko ay baboy ramo o baka isang usa lamang na naglalakad sa dilim ng kagubatan. Pero habang tumatagal, napansin kong hindi normal ang galaw ng kung anumang nilalang na iyon. Ang mga yabag ay mabagal ngunit mabigat, na para bang may malaking katawan na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Napahinto ako sa paglalakad at pinatay ko ang ilaw ng aking flashlight upang makinig lamang sa paligid. Ilang segundo ang lumipas, Boss Pau, bago ko napansin ang isang anino na gumagalaw sa pagitan ng mga puno ng nara at lauan. Sa una ay hindi ko ito masyadong makita dahil sa dilim. Ngunit nang bahagyang tumama ang liwanag ng buwan sa bahagi ng kagubatan, doon ko nakita ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag. Boss Pau, may isang nilalang na nakatayo sa pagitan ng dalawang malalaking puno. Ang katawan nito ay matangkad, halos kasing taas ng maliit na puno sa paligid. Ang mga braso nito ay mahaba at tila halos sumasayad sa lupa. Ang buong katawan ay tila natatakpan ng maitim at magaspang na balahibo na kumikilos kapag tinatamaan ng hangin. Ngunit ang pinaka nakakapangilabot ay ang ulo nito, na bahagyang nakatagilid habang tila nakatingin sa direksyon ko. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha nito, ngunit ramdam kong alam nitong may tao sa lugar. Hindi ito gumagalaw ng mabilis tulad ng hayop. Sa halip ay napakabagal ng bawat galaw nito, na para bang sinusuri ako mula sa dilim ng kagubatan. Habang nakatayo ako roon, Boss Pau, pakiramdam ko ay huminto ang oras. Ang katahimikan ng kagubatan ay mas lalong naging mabigat. Wala akong naririnig na ibon, kuliglig o kahit anong normal na tunog ng gubat. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahina ngunit malalim na paghinga ng nilalang na iyon. Nang unti-unti itong gumalaw, Boss Pau, palabas ng anino ng puno, doon ko nakita na ang mga mata nito ay bahagyang kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ito tulad ng karaniwang hayop sa gubat. Ang paraan ng pagtayo nito ay halos parang tao. Ngunit ang laki at hugis ng katawan nito ay malinaw na hindi normal. Sa sandaling iyon, Boss Pau, naramdaman ko ang matinding takot na hindi ko pa kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Hindi ako makagalaw ng ilang segundo. Ang nilalang ay tila tumigil din at nakatingin lamang sa aking direksyon. Pagkatapos ng ilang sandali, Boss Pau,
na parang napakahaba. Bigla itong umatras sa likuran ng mga puno. Ang mabibigat na yabag ay muli kong narinig habang ito ay papalalim sa kagubatan. Ngunit bago tuluyang nawala ang tunog, may isang malalim at kakaibang ungol na umalingaw-ngaw sa buong paligid ng gubat ng Sierra Madre. Doon ko napagtanto, Boss Pao, na hindi ako nag-iisa sa kagubatang iyon. Agad akong umalis sa lugar at halos patakbong bumalik sa daanan papunta sa bayan ng General Nakar. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isip ko ang nakita kong nilalang sa gabing iyon. Hindi ko alam kung ito ba ay isang hindi kilalang hayop, isang elemento ng kagubatan, o isang bagay na matagal nang naninirahan sa kailaliman ng Sierra Madre na bihirang makita ng tao. Pero isang bagay ang sigurado, Boss Pao. Nakita ko mismo ang nilalang na iyon. Pero isang bagay ang sigurado, Boss Pao. Nakita ko mismo ang nilalang na iyon. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.